Hindi ito kaya ng ating anumang magagawa na batay lamang sa ating sariling kakayahan. Hindi rin ito kaya basta lamang ng ating mabubuting gawa na kung minsan tayo naman mismo ay nagiging masama. Ito'y magagawa lamang ng mabubuting gawa na ang may gawa ay ang mabuting Diyos. Na ang mabuting Diyos sa kanyang kabutihan ay pinagkaloob sa atin ang pinakamabuting balita ng lahat ng panahon. Na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglilibing, at sa kanyang pagkabuhay na maguli, ay nagawa nga tayo ng Diyos, nagawa na niya tayong maging tapat at walang kapintasan sa kanyang harapan, hanggang sa dumating doon sa sinasabi niyang kaarawan, at yaon po ang araw na huhukuman ng Diyos ang lahat ng tao sa kanyang harapan. Ang bagay na magaling ay ang ginawa ng Diyos na ubod ng galing. Ito ang magpupukol sa atin, maglilipat sa atin, maglalagpas at maglalagos sa atin, makapagbibigay ng kaibahan at makapagdadala sa atin doon sa kabila. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang sakripisyo at ang kanyang tinapos na gawa, ang mabuting balita, ang tanging daan ng kaligtasan, ang daan ng pagiging tapat at pagiging walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Maring sabihin mo, ang naiintindihan ko ngayon, Pastor, na sinasabi mo ay, nagawa na ito ng Diyos, nagawa na ng Diyos, nagawain na kung tapat at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Kapag inabot po natin ang kaunawang ito, ay maaaring sabihin natin, wala na pala akong gagawin kasi tapos na. Tama po yun. Ako pala ay wala ng kapintasan sa harapan ng Panginoon. Tama po yun. Ngayon, paano natin ito mapapakinabangan, paano natin matutuntungan, o paano natin maisasabuhay? Kumbaga sa lesson natin sa Efeso, doon sa chapter 6, verse 10, paano mo isusuot ang buong kagayakan ng Diyos? Sa Efeso, sinabi natin na merong kalasag ng pananampalataya. At ang salitang ginamit ni San Pablo sa Efeso ay magbihis ka. O kung ano yung talagang dapat ay nagawa na sa ng Panginoon, ay paniwalaan mo at ikaw ay manampalataya. Dito naman po, paano natin magagamit ng lubos ang mga bagay na magagaling? Okay, kung ang mga bagay na magagaling ay ginawa na sa akin ng Panginoon, na ako ay binigyan niya na ng katapatan at ginawa na niya akong walang dungi sa kanyang harapan, paano ko naman yun mapapakinabangan? Kung paano yung buong kagayakan ng Diyos magagamit ko pag aking isinuot, aking sinampalatayanan, itong mga bagay na magagaling, paano naman ito magiging totoo sa buhay ko? Ang sagot po ng Bible, doon din sa verse 10, ang nakalagay po doon, kilalanin mo. Okay? Ang sabi doon, inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Verse 11, na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi ka lang magiging tapat, hindi ka lang makakaranas ng kakumpletuhan ng kawalan ng kapintasan sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po rito, mga puspos ka pa ng bunga ng kabanalan. At ito po'y kabanalang hindi sa atin, kundi sa pamamagitan ni Kristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Nais natin na ang lahat ng nagaganap ay sa kapurihan lamang ng Panginoon o sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po dito, kilalanin natin ang bagay na magaling. At magpapatuloy tayo na makilala pa ang mga bagay na magagaling na ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kilalanin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus na pagliligtas, at kilalanin pa natin ang mga bagay pa na ginawa pa ng Panginoon lalo
nung siya'y namatay sa krus, kilalanin nating lahat ang mga bagay na magagaling. Ibig sabihin, panampalatayanan din po, ibig sabihin ito, kilalanin. Kinakailangang maunawaan natin. Sa lahat ng ito, ay may sinabi si Pablo doon po sa verse 9, na ipinapanalangin niya na sumagana sa mga taga-Pilipos, o sumagana ang mga taga-Pilipos sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Philippians chapter 1, verse 9, sa simula ng talata. Na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana, nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Yung pong kaalaman na sa New Testament King James Version ay knowledge, ay may kahulugan sa original na recognize. Ito po kasing salitang recognize ay maaaring gamitin na kilala mo yung tao pero hindi mo makilala. Tapos sa oras na ma-recognize mo na yung tao ay masasabi mo na, ikaw pala yan. So ganun po ibig sabihin nun. Kilala mo yung tao, hindi mo siya makilala. Tapos pag na-recognize mo na siya, bigla mo sabihin, ikaw pala yan. Kahit maaaring kilala mo siya, pero maaaring magkamali ka. At maaaring hindi mo siya makilala o hindi mo makilala agad ang taong ito. Yaon naman pong sinasabing lahat ng pagkakilala, yung salitang pagkakilala, ay isinali ng New Testament King James Version na judgment. Ito po'y may kahulugan na perception o discernment. Ang salita po kasi na perception ay depende sa iyong pagtanaw. Maaaring nape-perceive mo ito ng iba kaysa sa iba. Kaya't masasabing maaaring ito ay maging batay sa iyong personal o sa kani-kanilang perception. Para po kay Pablo ay napakahalaga na ang salita ng Biblia o ang salita ng biyaya ng Diyos ay makita at maunawaan ng tao o natin o ng mga mananampalataya o ng mga taga-Pilipos sa tamang perception at ma-recognize natin kung ano talaga ang mga bagay na magagaling. Bukod pa, ay makilala at kilalanin natin ito kung paano ito itinuro at ipinakilala ni Pablo ayon sa kanyang ebanghelyo. Sa madaling salita po, yung sinasabi ni Pablo na mga bagay na magagaling, ito po ay tinukoy na natin. Ang bagay na magaling ay walang iba kundi yung pakikipag-isa kay Kristo at ang lahat ng tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nagdulot ng katapatan sa atin at kawalan ng dungi sa harapan ng Diyos. Ngayon, paano natin ito mapapakinabangan? Kilalanin natin. Ngayon, paano natin ito makikilala ng maayos? Dapat meron tayong knowledge at meron tayong pagkakilala. Yun ang na verse 9, pinagpe-pray ni Paul yun. Ano ibig sabihin nun? Kasi po, ang knowledge ay recognize. Ibig sabihin, pwedeng alam mo isang bagay, hindi mo masyado naintindihan. So you have to recognize it properly. Yun naman pong pagkakilala, kailangan ma-discern mo. Kailangan magkaroon ka ng tamang understanding and tamang perception. Maintindihan po natin ang Biblia kung bakit hindi maintindihan ng lahat ng tao ay sapagkat mismong minsan yung nagtuturo, hindi niya nare-recognize yung talagang word na nandoon at hindi siya nagkakaroon ng tamang pananaw o perception dito. So yun po sinasabi ni Pablo, napakahalaga po noon. Okay? Ang paraan po ay simple. Ang ginagawa po natin, binabasa natin yung buong kabanata. So nakakakuha po tayo ng ideya mula sa unang talata, kalagitnaan talata, at sa mga huling talata. So tingnan po natin yung verse 15 to 17. Sabi dito, ipinahayag ni Pablo ang nakikita niyang kaganapan na maging sa maagang panahon po, nung panahon na yun, nung pa lang nagsisimula pa lang silang mangaral, hindi po talaga pare-pareho ang lahat sa kanilang pangangaral at sa kanilang dahilan ng pangangaral. Verse 15, ipinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ang iba naman ay sa mabuting kalooban. Doon po sa salita ng buhay, ang sabi po, may nangangaral na dahil naiinggit lamang o
o kaya'y nais lamang ipakitang mas magaling sila? Ngunit sinabi din naman niya na may ilan ding dalisay ang layunin. Samantala, doon sa verse 16, ang iba naman ay nangangaral dahil sa pag-ibig. Palibhasan, sabi ni Pablo, nalalaman na ako, siya daw, ay nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. So yung mga taong naintindihan kung paano mangaral si Pablo, ganun din silang mangaral sa pamamagitan ng pag-ibig. Na dahil nga sa siya ay nakabilanggo, dahil sa pangangaral ng salita ng biyaya, ang sabi sa verse 12 at saka 13, nagdulot pa ito ng lalong kabutihan sa iba. Doon sa sinasabi niyang verses na yon ay ibinabalita ni San Pablo sa mga taga-Pilipos habang siya ay nandoon nakapiit na sa kasalukuyan na nagaganap sa kanya ay ibinabalita nga niya na maging yung kanyang pagkakabilanggo ay maituturing na nakapagdudulot pa din ng dahilan upang ang ebanghelyo ay talagang maisulong. Sa katunayan ay pinapatotoo niya na yung mga taong nakabantay doon sa kanyang piitan ay nakakakilala rin sa Panginoon sa pamamagitan niya. Hindi pare-pareho kung tumingin ng mga tao, ngunit sa sinasabi dito ni Pablo, lalo na sa verse 14, karamihan daw sa mga kapatid sa Panginoon ay lalo pang nagkaroon ng tapang na salitain ang salita ng Panginoon samantalang nakikita at nalalaman ang kanyang pagkakabilanggo. Salamat sa Panginoon. Maaaring hindi pa rin natin alam sa ating mga sarili kung paano tayo kikilos sa ganitong mga sitwasyon. Kung sakaling isa sa atin, o maaaring ang inyong pastor, o mga pastor, o manggagawa ay makulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi natin to nararanasan pa. Sapagat ngayon ay hindi pa natin to nakikita, bagamat meron tayong mga malilit na karanasan ng mga persecution o pag-uusig dahil tayo nangangaral, nag-share tayo. Pero hindi pa yon ganun kagrabe katulad ng sinasabi dito ni Pablo na talagang nabibilanggo sila dahil lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ayan, sa verse 17 ay may sinabi pa rin siya na datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan daw siya ng kapighatian sa kanyang mga tanikala. Doon sa salita ng buhay, yung sabi doon, yung iba ay sa makasariling layon at hindi taos sa puso. So, pinakita po ni Pablo sa kanyang panahon na iba-iba ang dahilan ng nangangaral, iba-iba ang layunin ng mga mangangaral, na dito ay sinabi naman ni San Pablo rin na nagagalak pa rin siya. Bakit po? Sabi niya, sapagkat ang mahalaga ay maitanyag ang Panginoong Hesus at maipangaral ang Ebanghelyo. So makita po natin na ang salita ng Diyos ay may sariling kapangyarihan na bagamat ang mangangaral ay magkakamali ng kanyang layunin, ang salita po ng Diyos ay gagawa pa rin ng kanyang sariling paraan upang mapakinabangan ng mga tao ang kanilang mga naririnig. Salamat po sa Panginoon.